Kamusta mga kababayan? Nandito tayo ngayon sa Sylvan Lake. And dito, ang weather is paiba-iba. Medyo lumalamig. Tapos, mamaya-maya naman ng konti, biglang aaraw, so iinit. Kaya may dala akong bag dito. Meron ako diyang jacket na nakatago. Kasi pagka biglang medyo lumamig, papalit ako. And doon naman sa lugar na yun, ayun, kung makikita nyo doon, dark clouds. Ayan. So di ko alam kung pupuntahin dito tapos uulan. And as you can see in my background, ang daming tao dito. Ayan. Kasi ngayon ay long weekend, kaya maraming namamasyal. Maraming gusto ng mga outdoor activities. Kaya we'll just be here for a day. And mamaya uwi kami. Tapos tomorrow ay merong Heritage Festival sa Edmonton. Actually, nag-start yan August 1 hanggang August 3 yan. Okay. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Alright? So whether yan ay if you wanted to start a business, if you are a content creator, or if you wanted to do something. So bakit? Ano bang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso? Ito. Procrastination. Yun ang tawag doon. So anong ibig sabihin nun? Yung merong kang plano, idinidelay mo. Padelay-delay ka. Pinagpapabukas mo. Tawag dyan sa Tagalog ay manana habit. Kala ko kung ano yung natapakan ko. So padelay-delay, pinapagpabukas-bukas na lang, mamaya na lang, manyana habit nga. So ano yung dahilan kung bakit nagpapadelay-delay tayo sa isang bagay na gusto nating gawin? Minsan, anong nangyayari? Uy, daming aso. Ano, yung mga aso doon. Gusto nilang i-attack itong isang asong naandito. Ayan. So, yun ang nangyayari minsan, ano. So, kaya ka nagpapadelay-delay is because overthinking, overplanning. Kapaplano, nagiging eroplano na lang, hindi mo na magawa yung plano mo. So, minsan kasi, you just have to jump in. So, do it. Gawin mo na agad. Kaysa magpaplano-plano ka pa. Maganda rin naman talaga magplano. Nga lang, ang downside nun, dahil sa kapaplano mo, ang nangyayari, siguro, kaya hindi mo ma-execute yung plano mo is because you are perfectionist. Gusto mo perfect bago ma-execute ang isang bagay. Which is, in reality, hindi ko alam kung ma-achieve mo yung perfection na yun bago mo ma-execute kung ano man yung plano mo. Halimbawa, content creator ka, may gusto kang i-content, hindi mo ma-i-content, panay ang retakes mo kasi gusto mo perfect ang kalalabasan ng iyong content. So sa mga content creators yan. Paano kung halimbawa isang negosyo na gusto mong pasukin? So hindi ka aasenso kung puro plano ka. Yung business na gusto mong pasukin, hindi mo mapasok-pasok kasi kapaplano mo. May 1 year, 2 year ka na nagpa-plan, hanggang ngayon, wala pa rin yung business na gusto mong pasukin. Okay? Or, gusto mong mag-aral, gusto mong mag-upgrade ng iyong skills. Hindi mo magawa kasi because you wanted the perfect timing. Okay?
Hindi natin alam kung darating pa yung perfect timing sa'yo. Kapaplano mo. So, huwag kang magpa-delay-delay. Pag may gusto kang gawin, gawin mo na agad. Ngayon mo na gawin. Para malaman mo, di ba? Kung magwo-work yon or hindi. So, talagang hindi ka aasenso sa isang bagay na gusto mong gawin kung hindi mo pa nasisimulan, di ba? So, yun. Kaya, huwag ka masyadong maging perfectionist. Alright? So, pangalawa. Ano pa yung dahilan? Pangalawa is yung... Saan na ba ako dadaan? Okay, dito tayo. Mas maganda rito. Tapos check nyo na lang yung view kasi gusto ko sana ipakita sa inyo yung view niya. Sa likuran ko, yan yung lake. Right? So, malaki kasi itong lake na to eh. Okay, fear of judgment. So, natatakot tayo na baka kung anong sabihin ng iba sa atin. Meron tayong topic na gustong pag-usapan, content na gustong gawin, pero dahil masyado tayong conscious na humarap sa camera or masyado tayong conscious doon sa ating sasabihin, hindi na natin ginagawa or hindi na natin magawa. Kasi fear of judgment. Natatakot tayo na i-judge tayo ng ibang tao. So is it really about you or about them? So isipin mo yun, di ba? Yung ba ang kinakatakutan mo? Yung sasabihin sa iyo ng ibang tao. Halimbawa, negosyo, papasukin mo. Ang iniisip mo is baka kung ano sabihin ng ibang tao kung sakali na mag-fail ka sa negosyong papasukin mo. Or gusto mo maging content creator, gumagawa ka ng isang content, natatakot ka na i-bash ka ng kung sino mang audience. Alam niyo po, mga kababayan, kahit gaano ka pa or kahit gaano kabuti yung gusto mong i-content, may masasabi ang tao sa iyo. May negative na sasabihin sa iyo. Kaya kung natatakot ka doon sa negative na sasabihin sa iyo ng mga tao, hindi ka talaga aasenso sa kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. So yan, tatandaan nyo. Kaya huwag kayong matakot sa sasabihin ng iba. Kung ano yung ilagay nila sa comment section below, di ba? So what? Meron pa rin naman at meron pa rin na magsaside sa'yo. So, is it really about them or is it really about you? So, you can start growing by thinking about you and not thinking about what they're going to say about you. So, yun. Okay. So, ano pang mga dahilan kung bakit hindi ka asenso or kung bakit nagpapadelay-delay ka kaya hindi ka umaasenso sa kung ano mang gusto mong gawin? Alright? Ayan, ganda dito. Very relaxing dito. Okay? So minsan, hindi fear of judgment but fear itself. Natatakot ka. Okay? Ano ba yung kinakatakutan sa iyong gagawin? Anong kinakatakot mo? You fear that you're going to fail? Right? You fear that you're not good enough? So yan. Mga fears yan minsan na iwas ako dito kasi may music. So babalik ako dito kasi ayoko maka-copyright. Siguro, I don't know if I can do this kasi ayan, may platform doon. Gusto ko sanang tumalon. Kaya ko pa kaya at 47 years old? Yeah! Ayun. Okay. So yun, fear, di ba? Natatakot akong tumalon. Kasi baka mamaya sumablay ako. Pero kinaya natin. Okay.
So, kung ano man yung kinakatakutan mo, huwag kang matakot. Di ba? Yan takot, okay lang yan. Use that takot, that fear, convert it into energy. So, yung takot, pwede mo yung ma-convert, di ba? Lahat ng tao natatakot. Lahat ng tao may kinakatakutan. Walang tao sa mundo na wala siyang kinakatakutan. Yung talaga sabi mo fearless, meron pa rin yan. We have to admit it to ourselves and then face that fear. So, harapin mo yung kung ano man yung kinakatakutan mo. Takot kang magsalita? Eh di, bakit ka ba natatakot magsalita in the first place, di ba? Kung natatakot kang magsalita, titingnan ko kasi medyo maalon dyan. Eh. So, merong mga nagfi-fishing dito. Ayan ha. Okay. So, segue lang tayo doon. So, lahat ng tao merong kinakatakutan eh. And ano yung reason bakit ka natatakot? Minsan, the real reason of your fear is unknown. Hindi mo alam. Natatakot ka sa isang bagay na hindi mo alam. Natatakot ka sa isang bagay na hindi mo pa sinusubukan. Natatakot ka sa isang bagay na siguro hindi ka masyadong you don't know more about that thing, 'di ba? Kaya pag-aralan mo, lahat naman ng bagay ngayon napapag-aralan na eh. Lahat ngayon nasa-search na, nakikita na sa internet. Okay, may mga nagpipicturan doon sa likuran ko. So wala na sigurong bagay ngayon na hindi nasa-search. Walang bagay na hindi na napag-aaralan. So kung ikaw ay natatakot dahil hindi mo alam ang isang bagay or you don't know enough about that certain thing that you wanted to do, whether it's a business, whether it's content creation, whatever it is, okay, you can search it, you can learn about it, okay, and that's the most exciting part about something. Kasi mas gusto ko nga, hello, excuse mo dito pala sila nagfe-fishing. Akala ko meron pa dun, papunta dun. So wala na pala. This is about it. Yan yung dulo niyan. Ayan, okay. So ganda dito. Pakita ko lang sa inyo. Yung. Right. Ayos. Okay. So yan yung mga dahilan kung bakit procrastinate ka, nagpapadelay-delay ka sa isang bagay na gusto mong gawin at yan yung nagiging dahilan, yung pagpapadelay-delay mo kung bakit ikaw ay hindi umaasenso sa kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. So, sana itong videong ito makagising sa iyo, kabayan, para wag ka na magpadelay-delay. Umpisahan mo na yan. Kasi time is flying. Alright? Time is precious. Time is gold. Okay? Alright? Kakantahan sila. Ayan. Ginto ang oras, mga kababayan. Kaya kung ano man yung plano sa buhay, gawin mo na yan. Kailangan mo lang ng siguro konting motivation. At ang makakapag-motivate sa iyo ay ang iyong sarili, wala nang iba. Pero kung itong videong ito ay napadaan sa iyong wall, or if you are searching on YouTube at napadaan itong videong ito sa iyo, baka ito na ang sign mo, kabayan, para umpisahan kung ano yun dapat mong umpisahan. At gawin mo na yan. Now na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik, huwag ka na magpa-delay-delay, huwag ka na magpabukas-bukas. Ngayon mo na gawin ito para ikaw ay umasenso. At syempre, kailangan mo rin ng una sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, prayer. Okay? Magdasal ka kung ano man yung pinaplano at gagawin mo sa buhay mo. Alright? So with that, sana naka-inspire, nakatulong, nabigyan kita ng konting information at na-entertain din kita habang ako ay nandito sa Sylvan Lake. Alright, so if you like this video, hit the like button, subscribe if you will, follow me also on Facebook and on YouTube,
Yan, on TikTok too. At eto, meron na ulit tayong music. Alright. And that's it for me. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it thumbs up. And as always, more tips, information, buhay sa Canada to come. At syempre, gala-gala din. Minsan-minsan. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. At magandang araw sa inyong lahat. Alright? Peace. Peace. Yun pala. Okay.